Ikinwento naman sa News 5 ng ilan nating kapatid ang kanilang personal na karanasan kasama ang yumaong si Pope Francis. Pinalakas daw ng Santo Papa ang kanilang pananampalataya. Nasa frontline ng balitang yan si Carrie Kitor. Eksklusibong ipinakita sa News 5 ni Tatay June Padasas ang mga memorabilia na bigay raw mismo ng namayapang si Pope Francis. Kabilang dyan, mga rosaryo at medalyon ng Santo Niño. Si Tatay June ang ama ng 27 anyos noong si Cristel May na namatay sa Tacloban matapos mabagsakan ng scaffolding na may mga speaker sa kasagsagan ng malakas na hangin noong bumisita roon ang Santo Papa. Aminado si Tatay June na hindi pa niya matanggap noong una ang pagkamatay ng anak. Pero nagbago raw ang lahat nang makausap niya si Pope Francis. Ang bigat ng pakiramdam ko sa dibdib ko na lahat ng problema andyan na parang nalaglag lahat, gumaan na. Sabi ko, ito yata ang Diyos ko po, ito yata ang natawag ng Holy Spirit. Kahit medyo kupas na, iniingatan ni Tatay June ang ilang larawan ng pagkikita nila ng Santo Papa. Hindi raw siya makapaniwalang pinaglaanan siya ng oras ni Pope Francis matapos ang misa noon sa University of Santo Tomas at pinagdasal pa ang kanyang pamilya. Iba, natutuwa na makita lang sa TV. Ako, bakit sinuba ko para sundo? Pero abi ko, napakaswerte ko. Sa loob-loob lang na pinatawag ako. Ito ba si Pope Francis? Hindi suplado na para mapakabait tsaka mapagmahal, mapagkumbaba. Sariwa pa rin sa alaala ng dating News 5 correspondent na si Carla Teng Westergaard o mas kilala bilang Carla Lim, ang kanyang personal na karanasan nang i-cover niya si Pope Francis noong 2015. Hindi siya Katoliko at walang relihiyon, hanggang sa ang panayam ni Carla kay Pope Francis ang nagpalakas ng kanyang pananampalataya. I felt God's presence because of my interaction with Pope Francis. He changed me for good. And that experience changed me for good. Bukod kay Carla, isa rin sa personal na nakadaupang palad ni Pope Francis ang 10 taong gulang lang noon na si Alvin Atis. Siya ang batang sumalubong at yumakap sa Santo Papa nang sorpresang bisitahin nito ang isang bahay ampunan sa Intramuros, Maynila, isang dekada na ang nakakalipas. Ngayon, 20 years old na si Alvin. Ang gaan po sa pakiramdam, yung feeling na ang swerte kasi ang dami namin, pero bakit ako yung kauna-unahang bata ng tulay na makayakap? Siguro hanggang sa tanang buhay ko hindi ko siya makakalimutan. Gaya ng ibang mga bata noon sa bahay ampunan, binago ni Pope Francis ang buhay ni Alvin na nagsisilbi na rin ngayon sa simbahan. Kung may mga kababayan tayong sinariwa ang alaala ng Santo Papa nang bumisita rito sa Pilipinas, merong mga dumayo na rin mismo sa Vatican para dumalo sa Rosary Prayer sa pagpanaw ni Pope Francis. Ang grupo ni Angel na pupunta lang dapat sa Rome para magbakasyon, magkahalong gulat at lungkot ang naramdaman sa nangyari. Kaya kami nagdadalamhati. Kaya mas instead na pupunta kami sa ibang pasyalan, dito na lang po namin pinili mag-spend ng holidays. Ilan lang sila sa mga nagnais maging bahagi ng mga huling sandali ng Santo Papa bago siya ihimlay. Nagbabalita mula sa Frontline, Carrie Kitor, News 5. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.